Mga kapuso, paghandaan ng 2 hanggang 3 bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, kadalasay ang northern portion ng Luzon ang tinutumbok ng bagyo. Pero sakaling mang hindi mag-landfall, nagre-recurve o lumilihis ito palayo sa bansa. Sa ngayon, wala pang namamata ang bagong sama ng panahon, pero magpapaulan pa rin ang habagat at thunderstorms. Mataas ang tsansa ng ulan sa hapon sa halos buong Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, sa Panay at Negros Island, Samar Provinces at Central Visayas. Gayon din po sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao at Caraga. Gaya po ng naranasan kanina, may tsansa rin ng ulan bukas sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mahigit 1 linggo na rin po matapos magpabaha ang bagyong Karina at habagat at problema ng mga naperwisyo kung mapapakinabangan pa ang mga gamit nilang nalubog, gaya po ng kotse at mga appliances. Ang diskarte nila rito at ang tips ng ilang elektrisyan, alamin sa pagsaksi ni Jamie Santos. Maraming binahang gamit dahil sa bahang dulot ng habagat at bagyong Karina. Tulad ng naranasan ni Esperanza Buenafe, ang diskarte niya, ibenta na lang ang gamit. Kasi baka pumutok eh. Siyempre nakakatakot na po yun, di ba po? Umiiwas tayo, baka bigla mamaya magkaroon pa na sunog, madagdagan pa po yung problema namin dito. Pero mayroong mga nagpakumpuni pa rin ng binahang gamit. Ang kinukumpuning speaker ng elektrisyang si Rolly may putik pa mula sa nakaraang pagbaha. Kung nalubog sa baha ang appliances, huwag muna itong gamitin. Tiyakin daw na matanggal ang tubig na pumasok sa appliance at patuyuin. Pero kung aabutin ng malaki ang gasto sa pag-ayos ng nasirang gamit, pinapayuhan na lang din daw nilang bumili na ng bago. Bagay washing machine. Pag sira na, palit ka ng sira motor. Kung sira naman yung mga pindutan niya, bibili ka naman noon. Yung mahal, puro 50 isa noon, mahal-mahal. Bibili ka na ng bago. Kasi kung isusuma mo yon, lahat-lahat, kunti na lang, bago na. Diba? Safe pa siya. Ilang sasakyan din ang inanod at nalubog sa baha. Ayon sa auto mechanic na si Arnel, may pag-asa pa naman daw magamit uli ang ilan dito kahit pa inabot ang makina. Yun nga lang matagal itong kukumpunihin at magastos, lalo na raw kung ang nadali, electric at hybrid o yung gumagamit ng kuryente at gas. Mga lumabas na sasakyan, di computer lahat. Yun po ang mahirap. Mahirap. Depende naman sa gagawa kung magagaling yung mga gumagawa at lalo kung hindi putik ang pumasok, kakayanin. Kailangan daw tanggalin ang baterya ng sasakyang nabaha para iwas dagdag sira. Tanggalin yung baterya. Tapos medyo patuyuin ng konti o ilang araw. Kasi hindi naman basta-basta papandarin yun kasi yung mga wiring yun sigurado basa. Maaring abutin daw ng mula 30 to 100,000 ang pagkumpuni sa nalubog na sasakyan, depende sa pagkakalubog ng sasakyan at depende rin sa klase ng sasakyan ng presyuhan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Iniimbestigahan ngayon ng GMA Network ang reklamo ng sparkle artist na si Sandro Mulak, ang anak ng aktor na si Nino Mulak. Ating saksihan. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang 2 independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi pa tapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon. Tiniyak ng network sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin nito ang pinakamataas na antas ng pagiging patas at walang kinikilingan sa isasagawa nitong investigasyon. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Nino Mulak na tinatapos lang nila ang paghahain ng kasong kriminal. Saka raw siya magbibigay ng pahayag. Sa isang pahayag naman, sinabi ng abogado ni Nones at Cruz na ikinalulungkot ng dalawa ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media. Kahit daw hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint, inuudyok nila ang publiko na respetuhin ang investigasyon. Ang mga wala anilang personal na kaalaman tungkol sa insidente,
Iwasan daw sanang mag-post ng mga aligasyong walang basihan at paninirang puri at nagsasailalim sa mga sangkot sa publicity trial. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Biglang kumaliwa ang isang motorsiklo na yan sa Liliw, Laguna. Nahulog sa pababang bahagi ng tabing kalsada at tumama sa labas ng isang bahay. Nakita pa yan ng mga taga-Philippine Statistics Authority at barangay health worker na nagsisensus noon sa bahay. Agad tinulungan ng mga nakasaksi ang rider. Inamin daw niya sa kagawad sa lugar na nakaidlip siya. Nagpapagaling na ang rider sa ospital. Going international para sa kanyang upcoming project, si Kapuso It Girl Gabby Garcia. Ibinahagi ni Gabby ang mga larawan nila ng British actor na si Scott Adkins sa script review ng pelikula. Ang caption ni Gabby, "Working on something" at #Death March coming soon. First ever international film ito ni Gabby at magbabalik din bilang Sangre Alena si Gabby sa upcoming spin-off series naman ng Encantadia na Sangre. Bumida ang isang taong gulang na bata sa graduation rites ng isang kolehiyo sa La Union. At agaw pansin naman ng isang guro sa Batanes na ala Spider-Woman. Saksi, si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Kung palo sebo contest ito, panalo na si Ma'am. Pero hindi po siya artista o stuntwoman at lalong hindi si Spider-Woman. Siya si Teacher Carol Figoro de la Cruz ng Sabidug Elementary School sa Sabtang, Batanes. Kwento ng 38-year-old teacher, flag raising ceremony noon sa paaralan nang mapansin nilang napatid ang tali ng watawat ng Pilipinas. Puro kami babae dito, wala kaming lalaking empleyado. Tapos ako lang din po yung nakakaakyat sa kanila. Ang girl boss na mga tagpo ni teacher, hinangaan ng marami at may milyon-milyong views online. Pero paalala ni Teacher Carol, lalo sa mga bata, huwag itong gagayahin dahil delikado. Sa San Fernando City, La Union, agaw pansin ang isa sa mga nagmarcha sa graduation rites ng isang kolehiyo dahil ang nakatogat umakyat sa stage. 1 taong gulang lang, pero lumalabas na hindi pala ang bata ang gagraduate, kundi ang kanyang mami na si Cherry Jane Regua na nagtapos ng Master's Degree in Library and Information Science. Kwento ni Cherry, minsan ay kasama niya ang anak na si Brielle sa pagpasok dahil walang mag-aalaga sa bata. Ang pinaka-inspirasyon ko po sa pagtatapos is yung anak ko po na si Brielle. Sinabi ko kasi sa sarili ko na dapat ngayong taon na to is matapos ko na yung masteral ko. Ipupush ko to para sa magandang kinabukasan ng anak ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.